Hi guys! Welcome back to Teacher God Tech at itry natin i-troubleshoot ang ilan sa inyong mga PC problems. So nagtatry siya mag-install or mag-reformat siguro ng computer niya gamit ang Windows installation media. So skip muna sa product key at ang i-install niya is Windows 10 Home. Next. Accept license terms. And ito yung isa sa mga issues na believe it or not ay talagang nangyayari. Minsan nga frequently pa nangyayari, no? Hindi mo detect ng Windows setup yung ating mga hard disk drives kapag nag-reinstall tayo ng Windows. And since na hindi ma-detect ng Windows setup yung mga hard disk drives natin, naghahanap siya ng driver. So ang ginagawa niya, naghahanap siya ng mga drivers dun mismo sa Windows installation media niya. Nagtry siya mag-load and ganun pa rin ang problema, hindi pa rin ma-detect. So balik uli siya doon. Tinry naman niya yung pangalawa. Next. Hindi natin ma-detect. Pero kung alam ko, ang VMD controller para sa RAID, di ba? Tulad niya, hindi pa rin ma-detect. Na-refresh niya yung window para sa Windows setup pero hindi pa rin ma-detect yung kanyang mga hard drives. So ano mga solutions natin para sa mga gantong klaseng issues? So doon muna tayo sa mga pinakasimpleng mga ways para ma-solve natin yung issue. Unang-una, bago tayo pumunta sa software, sa hardware muna. At ang pinaka-obvious, check muna natin if yung ating hard drives ay properly connected dun sa ating motherboard to begin with. So kung yan yung mga traditional nating hard disk drives, meron dalawang cable yan. Yung una natin is yung ating power cable galing sa ating power supply. At yung isa naman, yung ating SATA cable or data cable mula sa hard disk drive papunta sa ating motherboard. I-check muna natin kung talaga ba nakakabit siya, kung talaga bang nakakonect. Kasi minsan lumuluwag na rin siya sa katagalan o kaya naman sa kalumaan. At kung talagang luma na yung ating SATA cable, maraming beses natin siyang nagamit para i-insert or i-connect, tapos dinidisconnect din natin yung hard disk drive natin, talagang baka lumuwag na siya at kinakailangan natin siyang palitan ng bago. At once na sure tayo na nakakabit talaga ng maayos na yung ating hard disk drive, check uli natin o balik tayo sa Windows setup para sa pag-install. Baka sakali ma-detect na yon. Pagdating naman sa mga hard drive drivers, nakakabulol. Huwag intindi ito, pilipitan dila nito. Hard drive drivers, pwede naman nating itry na mag-check muna doon sa manufacturer ng ating hard drive, be it Seagate o kaya naman ay Western Digital. And then check natin kung meron ba silang provided talaga na hard disk drive drivers para sa particular na model ng hard drive mo. I-download mo siya, kung kinakailangan siyang i-extract mo na rin. Then i-save mo siya sa iyong flash drive and then insert mo siya sa iyong computer bago ka mag-start ng iyong installation para sure tayo na madedetect ng ating computer yung ating flash drive during the setup process. Another thing na pwede natin i-check is yung ating BIOS. If properly set yung ating mga hard drives, makikita natin madalas yun sa storage section or sa storage part ng BIOS menu natin. Specifically, check natin yung ating SATA mode. Ang HSCI ang kadalasan na recommended para sa karamihan ng mga hard disk drives. I-check na rin natin yung legacy boot options o kaya naman ay yung UEFI boot options. Ganon din yung ating secure boot settings. Baka sakali na binabago na o pag nabago natin yung ilan sa mga settings na ito, maaaring ma-detect na yung ating hard drive. O di kaya naman baka naman matagal na talaga yung ating hard drive ay medyo bumigay na halimbawa o kaya sira na siya o hindi na siya reliable kahit na gumagana pa siya. Minsan ma-detect, minsan hindi ma-detect. O di kaya naman try using other hard drives. Baka meron kang nakatabi or meron kang spare. Try mo muna siyang i-connect dun sa iyong computer while doing the Windows setup process. At kung sakasakaling ma-detect, edi na talaga na pinpoint na natin na yung hard disk drive mo talaga may diferensya. So, better na palitan na lang natin ng bago. Wow! Ang bigat! Next. So ito yung classic na example natin ng artifacting dahil sa ating graphics card. So habang naglalaro ka halimbawa ng mga games o kaya nag-e-edit ka ng video or doing particularly yung mga heavy na graphics tasks. Pero mas malala ito kasi sa simula pa lang, nagbo-boot pa lang ang Windows, ganyan na ang nangyayari. Talagang sakit ng ulo pag na-encounter mo yung ganito. So ano ba yung mga dahilan kung bakit nag-artifacting yung ating graphics card at ano yung mga solusyon para maiwasan natin ito? Number 1 natin is check natin yung ating connection ng graphics card dun sa ating motherboard. Baka sakaling luag, lalo na sa panahon ngayon na ang mga graphics card ay talagang mabibigat na. Kaya
minsan nagkakaroon ng tinatawag natin na GPU sag, medyo lumuluwag siya, o kaya nagbe-bend ng kaunti, lalo-lalo na kung walang backplate yung graphics card ninyo. Another thing na i-check natin on the hardware side is yung status ng ating power supply. Kasi kapag defective na o kaya medyo luma na yung power supply natin, maaaring hindi na kayang i-provide ng PSU o ng power supply natin yung kinakailangan na current o power o di kaya voltage na kinakailangan ng ating graphics card to function normally. Pwede rin naman kabaliktaran nun. Maaaring dahil sa defective na nga o kaya luma na yung ating power supply, over voltage naman yung ibinibigay sa ating graphics card, kaya yan, nagre-resulta sa artifacting. So kung mayroon kang power supply na spare o di kaya naman mayroon kang pwedeng mahiram na power supply na known to be working at kayang isupport yung power needs ng iyong graphics card, try mo muna yon. Then maglaro ka ng mga games na usually na nilalaro mo, kaya mag-try kang mag-video editing. Try mong i-check kung habang ginagawa mo yon, mag-artifacting ba siya or hindi. Kung sakasakaling hindi na siya nag-artifact, edi na-isolate mo na yung power supply mo. Yun ang kinakailangan mong palitan. Another way para ma-solve natin itong GPU artifacting is mag-update tayo ng ating graphics card drivers. So visit yung manufacturer ng particular mong graphics card. Halimbawa, ang graphics card mo ay Gigabyte. Punta ka sa website ng Gigabyte. And then check mo yung particular na model, make or model ng iyong graphics card. And then check mo kung mayroong bang available na mga updated na drivers. Install mo yon. And then check kung mayroong improvement ba dun sa situation ng iyong GPU. Kung sakasakali naman na wala silang provided na mas bago o kaya updated na graphics card drivers kaysa doon sa in-install mo, another alternative na pwede mong gawin is pwede kang pumunta doon sa website mismo ng Nvidia, kung Nvidia yung graphics card mo, o kaya naman ay AMD kung AMD naman yung iyong graphics card or GPU. Mas regular kasi yung nilalabas nila na mga updates sa kani-kanilang mga graphics card drivers. Meron na nga pala tayo dating nagawa na tutorial on how to update our graphics card drivers using DDU. Para sure tayo na malinis o kaya maayos yung ating pagkaka-install ng ating mga drivers. Ilalagay ko na lang yung link para sa ating tutorial na yon sa description sa baba. Last nating suggestion para sa gantong klase ng mga issue is maaaring nag-overheat yung ating graphics card habang naglalaro tayo o kaya habang tayo ay gumagawa ng mga graphic intensive na mga tasks. So maaaring maalikabok na o kaya naman ay tuyo na yung ating thermal paste. Hindi na efficient yung cooling ng ating graphics card. Kaya nag-artifact siya. Meron na rin tayong nagawang tutorial on maintaining our graphics card, yung paglilinis at yung pagpapalit ng thermal paste, as well as stress testing yung ating graphics card pagkatapos natin siyang i-maintain para ma-check natin if meron bang improvement sa performance. Ilalagay ko na rin ang link nun sa description natin sa baba. Isa pa. So, nag-power on. Umikot lang ng kaunti yung mga fans and wala nang nangyari. Yon, paulit-ulit lang yon. O may aso pa. Umiikot naman yung fans pero hindi nagre-respond, hindi dumidiretso sa boot up yung ating computer. Nangyari na rin sa akin ito at madaming beses na ito nangyari sa akin. Pero meron pa rin tayong mga way to troubleshoot at ma-diagnose kung bakit nagkakaganyan yung ating computer. May mga times na talagang meron lang naglo-lose na connections. So try muna nating i-reset yung ating mga connections. Halimbawa yung RAM natin baka luag o kaya naman yung mga power cables natin galing sa power supply natin ay luag. E di i-check muna natin kung secure ba yung mga connections natin na yon. And then power on natin, baka sakali yun lang yung problema. Pero mas madalas, from my experience, ang nangyayari dito is problema sa power supply o kaya naman ay sa motherboard. So the next step is troubleshooting yung bawat component. Alam kong medyo matagal gawin ito. So that means tatanggalin natin yung mga components natin from the case and then i-check natin bawat isa. So number 1 dyan is yung ating power supply. May mga ways tayo para mag-check ng power supply natin. Mayroong nabibili ng mga tools para ma-check if okay ba yung power delivery ng power supply natin, kung okay pa ba siya. O kaya naman ay defective na talaga yung power supply natin. Though hindi sa lahat ng oras ay definitive yung result, pwede nyong itry yung paperclip test. Google na lang ninyo kung paano yung paperclip test ng power supply, kung gumagana pa siya or hindi.
Or kung sakasakali nga meron kang spare o kaya meron kang access sa spare na power supply na gumagana, try mo muna yon. Another common issue dyan ay yung RAM, maaring madumi lang o meron lang corrosion dun sa ating RAM o kaya medyo luwag lang siya. Pwede mong itry yung eraser method. Pero okay din yun na minsan nakakasolve talaga yung paggamit ng eraser method. I-try mo ring i-reset yung RAM mo sa kanyang slot o kaya naman i-try mo siyang ikabit o ilagay doon sa iba pang slot ng memory sa iyong motherboard, baka sakaling makatulong. Kung sakasakaling hindi pa rin, try mong i-test yung iyong computer using only yung pinaka-essential na components niya. So yun yung power supply lang, yung iyong CPU lang, kasama syempre yung cooling fan, yung RAM. Huwag mo munang kabitan ng mga peripherals, halimbawa ng hard drive. I-check mo muna kung magbuboot siya sa BIOS kung sakasakali. If all else fails, edi motherboard issue, medyo magastos. Kung meron kang access sa spare na motherboard or working na motherboard na supported or compatible sa iyong CPU, edi yun ang paraan natin para ma-check. Just try to test each component of your computer para ma-isolate mo yung component na nagiging cause ng iyong issue. So yun ang ilan sa mga common steps na pwede natin gawin para ma-resolve yung ating mga issues sa ating mga PCs. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito. And as always, if you like this video, please click the like button below, subscribe to our channel, and don't forget to click the notification bell para like ang updated kung kailan tayo naglalabas ng ating mga bagong videos. At para naman sa susunod mong video, please click here sa bandang itaas para sa ating tutorial on how to reset your Acer tablet. At dito naman sa playlist na nasa ibaba para sa iba pa nating mga tech tutorials. Keep safe, and I'll see you in the next one.